US nagpahayag ng mabigat na banta. Ang mga tensyon ay umiinit at ang mga kaganapan ay mas lalong lumalala sa paglipas ng mga araw. Ngayon ang Estados Unidos ay nagpahayag na kaya nilang wasakin ang lahat ng mga launchpad ng Russia at China sa loob lamang ng 2 oras. Paano nila ito nasabi? Ito ang ating aalamin. Parang isang nakakapanindig balahibong na kaganapan ang gumulat sa sanlibutan. Matapos magpahayag ang Estados Unidos na kaya nilang burahin sa mapa ang mga nuclear launchpad ng Russia at China. Ang mga puwersang Amerikano, kasama ang mga kaalyado sa NATO, ay handang maglunsad ng isang mapanirang pag-atake na magpapalubog sa mga kaaway kahit pa ang China na talagang mainit sa mapa ng Amerika. Sinabi ng Amerika na ang pagiging mabilis at mabisa sa pagsira ng mga nuclear launchpad ng mga kalaban ay hindi lamang sapat para sa Amerika at sa kanilang mga kaalyado. Ang kanilang ambisyon ay mas malawak kaysa rito ang pagpuksa ng mga estratehikong puwersang nuklear ng Russia at China gamit ang mga makabagong mga sandata kahit na nasa loob pa ng mga bansa ang mga target. Para sa Amerika, mas malakas at mas pulido ang kanilang nuclear weapon kumpara sa China at Russia, kaya naman kumpiyansa sila na kaya nitong pasabugin ang kahit na anumang ibabato ng 2 bansa at ibalik ito ng doble o triple ang resulta. Para rin sa ilang eksperto ang kanilang mga target, ang mga nuclear launchpad ng Russia at China ay tila mahina sa kanilang mga mata dahil sa mga teknolohikal at numerical na bentahe ng US at mga kaalyado sa mga conventional missiles at mga sistema ng paghahatid. Sa ganitong sitwasyon, ang Amerika ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na magdulot ng malawakang pagkawasak na tila nagtatakda ng isang bagong panuntunan sa digmaan ang pagwasak ng mga kakayahan ng kaaway bago pa man magsimula ang laban. Ang bilang ng mga launchpad na tinatayang 150 para sa Russia at 70 para sa China ay tila isang hamon lamang na handa nilang tanggapin. Hindi halos kinakabahan ng USA rito at tila baliwala sa kanila. Patunay ito na may mga nakakatakot na armas pa ang Amerika na hindi pa napapakita sa madla at tiyak sobrang advance at sobrang lalakas nito. Hindi naman kasi magsasalita ang Amerika ng ganito. Kung alam nilang dehado sila, ibig sabihin talaga kabisado nila ang kanilang kakayahan at para sa kanila madali lamang pulbusin ang mga launchpad na ito. Idagdag mo pa ang Amerika sa pagkakaroon nito ng isang arsenal ng mga Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM, na kayang maabot ang anumang sulok ng Russia at China. Parang isang malaking kamay na nakabuka, ang mga ICBM na ito ay nagiging isang banta sa mga posibleng nuclear attack ng Russia at China. Kaya kasi nito i-intercept ang lahat na daraan at matatanaw ng system ng ICBM at pasabugin ito habang nasa himpapawid pa lamang. Ang kakayahan ng Amerika na suportado ng mga kaalyado ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang maabot kahit ang mga pinakaligtas na nuclear forces ng Russia at China. May bali-balita rin na ang deployment ng long-range ICBM sa Germany sa 2026 ay isang mahusay na halimbawa ng kanilang estratehiya. Ang paglalagay ng mga ICBM sa Germany ay magbibigay sa Amerika ng direktang access sa lahat ng mga launchpad ng Russia. Maganda ang spot ng bansang Germany at magagamit ito ng Amerika kung sakali ngang maging mainit ang sitwasyon at humantong sa digmaan. Ang pagiging handa ng Amerika na mag-deploy ng mga hypersonic missile sa Germany ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na palakasin ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng pag-aalala sa Russia at China. Siyempre, kinundena nila ito at nagsabi na gumagawa lamang ang Amerika ng gulo at nag-uumpisa ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng mga kaalyado nito. Ang bilang ng mga air-to-surface standoff missiles, JASM, at Tomahawks na magagamit sa Amerika ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na magdulot ng malawakang pinsala. Gamit ang mga sasakyang panghimpapawid tulad ng C-17 Globemaster at C-130 Hercules, madali nilang ma-deploy ang kanilang mga armas sa mga lokasyon ng NATO sa silangang Europa. Hindi lang yon, meron din silang mga stealth fighter tulad ng F-22 Raptors, F-35 Lightning
at F-117 Nighthawks na kayang maglunsad ng mabilis at malakas na pag-atake. Bukod pa rito, mayroon din silang mga long-range ballistic missiles tulad ng AMRAAM, SM-3 at SM-6 na maaring ilunsad mula sa mga stealth bombers, mga barko at mga base sa lupa. Mayroon din silang mga advanced na air defense system tulad ng Aegis Patriot at THAAD na kayang mag-block ng mga ICBM ng kanilang mga kaaway. Kahit na ang Russia at China ay nag-upgrade ng kanilang mga radar systems, hindi pa rin sapat ang mga ito upang magbigay ng proteksyon laban sa mga advanced na armas ng Amerika at mga kaalyado nito. Dahil ang mga sasakyang panghimpapawid at drone ng Amerika ay mayroong mas malawak na range at mas mabilis na oras ng pagdating, kaya mas mahirap silang ma-detect at masira ng mga kalaban. Ang mga submarino ng Russia na may kakayahan na maglunsad ng mga ICBM ay mas madaling subaybayan at nasa saklaw ng mga bansa sa NATO. Kumbaga kayang tapatan ng NATO ang mga pinagmamalaking submarine ng Russia. At ang mga strategic bombers ng Russia at yung China ay itinuturing na mas mabagal at mas mahina kaysa sa mga armas ng Amerika. Ang kakayahan ng Russia na gamitin ang kanilang advanced na Tu-160 CHAM-M na White Swan upang kontrahin ang Amerika ay halos wala dahil sa advanced na teknolohiya ng Amerika. Lagi kasing nag-upgrade ang Amerika at laging tatlong hakbang sa harap sa lahat ng mga bansa pagdating sa kagamitan. Isa pa ang China ay kulang sa mga long-range bomber na kayang umabot sa mga target na malayo sa kanilang mga hangganan, kaya hindi sila isang malaking banta sa Amerika at mga kaalyado nito. At mga kaalam, alam nyo ba na kahit na mababa pa rin ang posibilidad ng isang digmaan sa pagitan ng Amerika at Russia, ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine ay nagpapataas ng tensyon at panganib na posibleng magkaroon din ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Russia. Si Putin ay nagbabanta ng paggamit ng puwersang nuklear kung ang soberanya ng Russia ay malalagay sa panganib. Kamakailan natuklasan ng mga satellite ang isang lihim na launch site para sa isang bagong uri ng nuclear missile ng Russia na tinatawag na Skyfall. Ang missile na ito, na kilala bilang CHAM-M370 Burevestnik, ay itinuturing na invincible dahil sa malawak na saklaw nito. Sa Vologda, Russia, may isang base na pinaniniwala ang ginagamit para sa pagtatago at paglulunsad ng Skyfall. Ang mga larawang kuha mula sa kalawakan ay nagpapakita ng isang malaking bus na may mga storage bunker para sa mga nuclear warheads at mga launchpad. Naniniwala ang mga eksperto na ang base na ito ay para sa isang malaking fixed missile system. Ang pagtatasa ng intelligence ng US noong 2019 ay nagsabi na ang nuclear-powered Burevestnik ay maaaring handa nang i-deploy sa loob ng 6 na taon. Ibig sabihin ay magagamit na ito sa 2025. Samantala, nagsimulang mag-deploy ang China ng maliit na bilang ng mga sandatang nuklear sa kabuuan ay 24 kasama ang kanilang mga launcher, ulat ng The Guardian. Ngunit alam naman natin na hindi magpapadaig dito ang Amerika at lagi silang may sagot. Kung sakaling mangyayari man ito tiyak, ang pagwasak ng mga launchpad ay maaring mag-udyok sa Russia at China na palakasin ang kanilang mga arsenals. Maaring magtangkang bumuo ang mga ito ng mas advanced na teknolohiya at armas upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan, na nagreresulta sa isang arms race na maaring maging sanhi ng mas mataas na panganib ng digmaan. Ang pagtaas ng tensyon at arms race ay maaari ring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga sanctions at trade restrictions ay maaaring ipataw na nagreresulta sa pagkakaroon ng hindi tiyak na kapaligiran para sa negosyo at pamumuhunan. Ito rin ay makakaapekto sa maraming buhay dahil ang mga pag-atake sa mga launchpad ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira at pagsabog. Kung ang mga launchpad ay matatagpuan malapit sa mga populadong lugar, ang mga sibilyan ay maaaring maapektuhan ng direktang pagsabog, shrapnel, at iba pang debris na nagmumula sa pagwasak. At ang takot at pagkabahala na dulot ng mga militar na operasyon ay maaaring magdulot ng matinding stress at anxiety sa mga sibilyan.
Ang patuloy na banta ng digmaan o pag-atake ay nagiging sanhi ng trauma, lalo na sa mga bata at matatanda. Subalit sa huli, nasa Amerika pa rin ang alas, nasa kanila pa rin kung talagang gagamitin nila ito sa tunay na digmaan. Ito ay pagpapatunay na ang Amerika ay mayroong malaking kalamangan sa teknolohiya ng militar kumpara sa Russia at China. Ang mga kakayahan ng Amerika ay nagpapakita ng kanilang pagiging handa at ang kanilang malawak na arsenal ng mga sandata na handa ng gamitin. Ikaw mga kaalam, ano ang masasabi mo rito?